Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, ay pag-usapan natin yung nangyaring kick-off rally mga kababayan ng alyansa. Ito pong alyansa para sa bagong Pilipinas mga kababayan. Ang balita estimated crowd 70,000. Grabe mga kababayan Kanina pinakita ko sa inyo yung daming tao. So 70,000 mga kababayan ang estimated na dumalo diyan po sa sa kick-off rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas. 70,000 ilan ba ang population ng Davao? Nako, baka naman bumaligtad na mga kababayan Bumaligtad na ang Davao. At siguro sawa-sawa na sila sa mga Duterte. Kaya ito mga kababayan 70,000. Ito babasahin ko lang muling dinumog ng mga Bisaya sa Davao del Norte ang alyansa para sa bagong Pilipinas rally ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang pinakamalalakas na kandidato sa pagka-senador. Ayan mga kababayan. So kasama po yung senatoriables ng under dito sa sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan mga kababayan, daming tao. Pakita ko sa inyo. Yan Grabe mga kababayan 70,000. Yung dun po sa sa rally ng PDP do sa Padapa. Sabi ni sino ba to? Si Attorney Gadon, Ano lang daw 200 hanggang 300 mga kababayan. Grabe naman 200 hanggang 300 lang, pero itong sa mga kababayan sa Davao del Norte 70,000 mga kababayan. Take note mga kababayan, Davao del Norte. Hindi po Ilocos Norte, Davao del Norte. Ito po ay baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baluarte po ng mga Duterte. Pero ang daming umatin, 70,000. Ano nangyari? Bumaligtad na ba? Etong mga Dabawenyo at mukhang iba na ang sinusuportahan mga kababayan. Grabe naman yan mga kababayan, 70,000. Yung dun sa yung maisog tuloy. Pasensya na, maisog kasi nababanggit ko kasi sa maisog ganun din Halos hakot lahat at walang umaattend mga kababayan. Dinadahilan na lang nila na sinasabi nila na pinigilan kami, pinagbawalan kami, pero sa totoo walang tao. Kaya hindi natuloy yung kanilang rally. Kaya pinakamarami na siguro wala pa 100 mga kababayan. Sabihin na natin 100. Karamihan doon mga paid vloggers netong grupo nila at karamihan din doon mga miyembro ng KOJC. Talagang sinabihan, punta kayo doon. Punta kayo doon at walang tao itong maisog, kaya samahan nyo na lang. Ayun ang sinasabi ng itatawag lang dyan wala kaming tao doon. Sabi, sige po, Mr. President, padadala ko ang aking mga miyembro dyan. Anong gusto nyo? Dalang ko ba kayo ng Palmolive Girls? Ganun siguro ang labanan dyan So ayan mga kababayan, grabe naman, ang dami naman tao, 70,000. Sasabihin na naman ng mga DD shit yan. Wala, hindi totoo yan, konti lang yan, bayad yan. Bayad lahat yan. Anong bayad? Parang sinasabi nyo na bayaran ang mga taga Davao. Payag ba kayo mga taga Davao? Bayaran daw kayo? Sabi ng mga DDS, kasi ang dami. Ay alam nga naman galing sa Maynila yan. Lilipad pa ng Davao para lang manghingi ng 200, 300. Hindi ganun yan. Mga taga Davao yan. Ibig sabihin, talagang sinusuportahan nila itong alyansa para sa bagong Pilipinas. Kung sasabihin nila na binayaran, ibig sabihin, inamin nila na bayaran ang mga taga Davao. Hindi naman papayag ang mga taga Davao dyan, di ba? Lalong-lalo na si Bastek, sabi hindi kami bayaran. Hindi bayaran yan, walang bayad dyan. Talagang kusang loob, itong 70,000 na crowd na pumunta dyan sa kick-off rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Lahat po yan ay kusang loob. Kusang loob at talagang gusto nilang suportahan itong alyansa para naman bago. Sawa na sila dyan sa Davao na lagi na lang Duterte. Gusto nila bago naman. At yung yung Nograles, mga kababayan, huwag niyong kalimutan dyan sa Davao,
Kung sawa na kayo sa pamumuno ng mga Duterte, meron po kayong pagpipilian. Meron po kayong choice. Kung dati wala kayong choice, ngayon meron na po kayong choice. Nandyan po si Nograles. Si Nograles po ang kalaban ni Mayor, ni Duterte sa pagka-mayor. At ito naman si Mix Nograles, kalaban ni Pulong sa pagiging congressman. Kaya kung sawang-sawa na kayo sa pamumuno ng mga Duterte, meron po kayong choice. Yan po ang mga Nograles. Okay. At ito pa mga kababayan, hindi lang napakarami mga tao. Nung nagsalita sa Presidente Marcos Jr., meron pong patama na naman kay Duterte. Ito mga kababayan sabi ni Pangulong Marcos, inadress po niya itong campaign sortie sa Davao del Norte at inadress po niya si ex-President Rodrigo Duterte, yung biro ni Duterte, na siya ay gugurgur ng 15 senators para manalo ang kanyang mga kandidato. So talagang wala na. Desperado na, wala nang pag-asa na kinakailangan nilang gumurgur para lang manalo kasi kitang-kita naman sa survey mga kababayan, wala talaga si Bato nga. Tanggap na niya na matatalo siya at ang gagawin na lang niya ay magtatanim na lang ng kamote niya sa Davao. Sabi niya yun. So ibig sabihin mga kababayan, talagang wala na. Sino pipiliin niya? Philip Salvador? Patay kayo. Parang kumuha kayo ng bato, pinokpok niyo sa ulo niyo. Kung boboto niya yan, sino pa yung ibang pagpipilian niya? Wala naman Sabi nga ni Presidente Marcos, parang inutusan lang bumili ng suka. Pagkatapos nabigyan na ng COC, Certificate of Candidacy. Kaya nakasar naman sila. Asar talo sila kay Presidente. Wala, ganun talaga. Sabi, nag-rumesback si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, siguro wala silang pag-asa, kaya papatay na lang daw sila ng 15 senador. Ang talaga, sa bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang isang solusyon sa lahat ng problema ay gumorgor pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganon. Sabi ni Presidente Marcos, binanatan si Duterte. Wala nang pag-asa. Dahil wala na kayong pag-asa, nakikita ninyo na hindi kayo mananalo, ang pinakagagawin yung solusyon, gumurgor. Nakakalungkot ang ganyan. Pero wag na kayo magtaka. Si Presidente naman, nagtaka pa. Huwag ka na magtaka. Para namang hindi mo kilala yung mga yan. Nakakalungkot para sa atin mga kababayan kasi ayaw po natin ng ganon. Gusto natin mapayapa. At yung proseso ng eleksyon dapat mapayapa. Hindi kinakailangan yung gurguran. Bad po yun. Pakinggan natin si Presidente Bongbong Marcos dyan sa kanyang speech dyan po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Dyan po sa Carmen Municipal Park and Plaza. Dyan po sa Davao del Norte. Pakinggan po natin ang Presidente. Yung tanan. Parang in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo. Parang Valentine's Day pa rin. Uulitin ko mga kababayan, Davao del Norte po yan, hindi po Ilocos Norte. So yan pong lugar na yan, na nagsisigawan na yan po ay baluarte ng mga Duterte. Paalala ko lang, baka akala nyo Ilocos Norte yan kasi sigawan yung mga tao, mga kababayan Mga kababayan po yan ng mga Duterte, nagsisigawan na yan. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa
At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Nako. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido, at itong mga ito, ang kaharap natin, ay mahihirap, sasabihin ko, mahirap na kampanya ito. Dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tingnan yung una, kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Okay, so yun lang pakikinggan natin. Narinig naman natin may rest back si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga Duterte, itong grupo ng padapa. Sabi, bakit ganun? Nagtataka pa nga siya, hindi ako nagtataka Nalulungkot ako kasi bakit kinakailangan ang maging solusyon mo ay maggurgor ng mga ibang kandidato para lang yung kandidato mo ay mailagay mo dyan sa pwesto. Hindi na ako nagtataka dyan. Kasi nga, kung ang Presidente, First Lady, ang Speaker ay pinagbabantaan, edi pati na lahat ng mga kaalyansa para lang malagay sila sa pwesto. Ganyan po mga kasakim sa kapangyarihan itong mga kalaban. Kaya, sapul. sapul mga kababayan. Talaga na mga grabe ang kanilang solusyon, maggurgur. Yan mga kababayan yung arrest back ni Pangulong Bongbong Marcos. At nangyari dito po sa kanilang rally 70,000 mga kababayan ang dumalo. 70,000 mga kababayan ng mga Duterte ang dumalo. Hindi po ito, okay lang sana kung marami tapos ibang lugar Kaso magtataka ka, eto nakakapagtaka. Hindi na pala. Huwag na tayo magtaka. Kasi malinaw na kaya ang daming umattend, 70,000 ang estimated crowd. Kasi nga po, siguro malamang sawang-sawa na sila sa pamumuno ng dating namumuno dyan na matagal na. Gusto naman nila ng pagbabago. At maging sa national, ito, siguro suportado na ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay, so ilang mga kababayan, iyak mga DDS. Iyak na naman ito mga to at malamang sasabihin na naman nila fake news yan, hindi 70,000 yan, bayaran mga taga Davao. Hindi nyo siguro sasabihin na bayaran ng mga taga Davao kasi halos lahat kayo mga Davaoenyo, yung mga supporters ng Duterte. Okay, so yun lang po mga kababayan, congratulations sa alyansa para sa bagong Pilipinas, congratulations po. At napakamatagumpay ng kanilang rally. Na-late na po tayo ng pag-video, meron lang tayong pinuntahan mga kababayan. Okay, so muli, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel na Batang Maynila to. It's basta tutok-tutok lang po. Para po sa mga iba pang mga balita, ingat po tayong lahat. God bless po.